Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa ng Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon ng ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Josue ang itinakda ni Moises na maging leader ng mga Israelita sa pagpasok nila sa lupaing ipinangako sa kanila. Noong mamatay na si Moises, ang nanguna sa kanila na pumasok sa Kanaan ay si Josue. At dahan-dahan sinasalakay ni Josue at ang mga Israelita ang mga taga roon at kinuha ang lupain sa kanila. Pinaghati-hati ni Josue ang buong Kanaan sa 11 tribu ng Israel. Walang parte ang napapunta sa angkan ni Levi kasi dahil sa kanilang paglilingkod sa dambana ng Diyos, dapat silang suportahan ng 11 tribu. Nung makuha na ang buong lupain, ang matanda na si Josue, nagpatawag siya ng isang General Assembly sa buong bayan doon sa Shechem. Pinadesisyon uli niya ang mga Israelita kung sino ang Diyos na paglilingkuran nila. Mayroon na silang karanasan ng iba't ibang Diyos sa kanilang mahabang kasaysayan. Nakilala nila ang mga Diyos doon sa Mesopotamia na pinanggalingan ng angkan ni Abraham. Nakita din nila ang mga Diyos na sinasamba ng mga Amoreo, yung mga dating nakatira doon sa Kanaan bago sila dumating. Naranasan din nila ang mga Diyos-Diyosa ng mga Ehipsyano. Pumili sila kung sino ang Diyos na sasambahin nila. Pero siya, sabi ni Josue at ang kanyang angkan, si Yahweh lamang ang Panginoon na kanilang sasambahin. Sumagot ang mga tao at sumigaw ang lahat na si Yahweh lang ang Panginoong Diyos nila. Siya ang naglikas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang gumabay sa kanila sa disyerto. Dahil sa Kanya, nakuha nila ang lupain ng Kanaan. Si Yahweh lamang ang kanilang Diyos. At doon sa Sikem, sinariwa ng mga tao ang kanilang pagtitipan kay Yahweh.
Hanggang ngayon, pinapipili din tayo kung sinong Diyos ang susundin natin. Sino ang bibigyan natin ng pansin? Kanino ba tayo umaasa? Sa kaninong tugtugin ba tayo sasayaw? Susunod ba tayo sa mga utos ng mga politiko kahit na ito'y mali at sinungaling? Magpapadala ba tayo sa pera at maniwala na ito ang magiging lunas sa mga problema natin? Aliw lang ba at kasalapan sa buhay ang hinahanap natin? Mas naniniwala ba tayo sa technology at mga gadgets at dito natin binubuhos ang ating oras? Digmaan ba at kamatayan ang solusyon sa ating problema? Iyan ang mga Diyos na kakompetensya ng Diyos nating si Jesucristo. Kanino ba tayo sumasamba? Sino ba ang sinusunod natin at pinaglalaanan ng pansin? Panginoong aking laging pupurihin, sa pasasalamat sa Kanya, hindi tayo titigil. Dinidinig niya ang daing ng matuwid. Ininiligtas niya sila sa panganib. Siya lang ang Diyos na aking inaasahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.